Royland Calilong, isang political analyst. Dr. Calilong, magandang umaga. Yes, good morning, Aljo, at good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Ano po ang inyong masasabi sa pagkakatalaga kay Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman? Well, it's not really surprising that siya yung pipiliin ng Pangulo, no? Because with his delegation, I think the cast has already been drawn and the script has already been written. And you know what I mean, no? So, meron naman dong 7 na pinagpilian, sinumitin ng JBC, pero talagang I think the eyes of the President really is fixated on Boying Remulla. And we can only hope for the best, pero more or less alam na natin siguro ang kakahinatnan nito, no? Especially right now na binabanggit niya kaagad na titignan niya yung SALN ni Vice President Inday Sara, when in fact very glaring at very big yung problema natin dito sa flood control fiasco. So the priorities I think will definitely be geared towards the opposition or yung mga kalaban ng administration, while shielding off, I believe, itong mga sangkot dito sa flood control na to, no? So I hope that there will be other instrumentalities of the government that will step up, because I believe mukhang wala tayong aasahan na rito sa ating bagong ombudsman. Opo, okay. So, yun nga sabi, i-reverse ni Ombudsman Remulla. In fact, he has committed himself. I-reverse itong restriction in-impose ni Samuel Martires, dating ombudsman po ito. On the release of public official statements, no? Public official SALN. Importante ito eh. Section 17, Article 11 ng ating saligang batas, kasi nakalagay doon, SALN shall be disclosed to the public in a manner provided by law. Eh bakit kasi medyo, iniba ni Samuel Martires. So tama lang ho na ibalik niya. Rule of law eh. Yeah. Tama lang. Ni Secretary Remulla, ni Ombudsman Remulla. Yeah, I believe magandang hakbang ito, no? Pero nga lang, siguro magiging maayos because there will be greater transparency, kasi the truth is medyo mahirap talagang kumuha ng SALN dito sa ombudsman. Dadaan ka sa proseso, magsusulat ka pa ng letter and everything, and wait for the approval. And apparently, it's not supposed to be the thing, because this is supposed to be a public document, no? So, kung ito ay talagang magagawa niya, then I think this will be a good measure. Pero, ang magkasagintignan din natin dito, yung set of priorities niya na tutumbukin nung kanyang panunungkulan bilang bagong ombudsman. If it's going to be partial, or if it's going to be just, focus on the opposition, we really don't know yet. Pero I hope, no, I'm really pinning my hopes na gawin niya ng tama yung kanyang tungkulin bilang ombudsman. And besides getting recommendations mula sa ICI, Independent Commission for Infrastructure dito, Dr. Calilong, ine-expect din na ang ombudsman, ang bagong ombudsman Remulla, magkoconduct boto proprio. Nasa batas din yan eh. Sa kanilang investigation related dito sa flood control anomaly or scandal. Kasi nga sinabi na talaga dito ni Ombudsman Remulla, walang mga sacred cows. Kasi may mga suspicion, hindi maiwasan yan. Diyan po sa ICI, as well as the Senate Blue Ribbon Committee. Ang ICI, ayaw po nilang ilathala yan. Isa publiko ang kanilang mga hearings dito po sa scandal na ito. Opo, ano masasabi nyo dyan? Well, doon pa lang may kakulangan na tayo pagdating sa transparency, no? Because I believe that itong diskurso na to kinakailangan talagang maunawaan ng publiko, no? It's not just a matter of knowing kung sino yung mga sangkot dito, no? Pero natututo rin ng publiko regarding the processes and the information that they're getting from it. Nagkakaroon ng greater consciousness regarding budget creation and budget utilization, ano? And with the ICI not being publicized, no?
parang it casts a shadow of doubt as to the validity, the veracity, and the integrity of what they're doing. And then yun nga, tama ka ron sa mga audio na ifo-forward nila ito, no, yung whatever investigation or recommendation they have to the ombudsman. So magiging dependent ang ombudsman doon sa lalamanin ng kanilang preliminary investigation. And kung wala ritong masyadong masasabi na mga big fishes, no, na isasangkot dito ng ICI, yung magiging starting premise ng ombudsman in their case build up magiging mahina din, no. So yun yung yun yung ploy ngayon, ano, at ito na nga nagiging malinaw na sa atin kung paano kino-contain at kino-control ng chief executive lahat halos ng instrumentalities at lahat ng departamento ng gobyerno, no, mula sa executive, sa legislative hanggang sa judiciary this time around. Okay, so ngayon na-attain na niya ang kanyang objective, na-hurdle na niya, ika nga yung mga bar, kasi may mga nag-file ng petition sa kanya, yan dyan sa ombudsman, pero nakakuha siya ng clearance. So inantay natin dito, he must hit the ground running, ika nga. Yeah. I hope that he hits the ground running in behalf of the Filipino people and not just for the sake of the whims of the president, no, because that is really the mandate of the ombudsman, to prosecute and to actually create cases that will ensure na itong mga corrupt and erring public officials will have their day in court, no. Pero sana magawa niya ito ng maayos. We're really hoping, no. Opo, okay. Ano naman ang inyo pong reaksyon dito? Dr. Calilong, mga investor umiiwas na sa Pilipinas dahil sa talamak nga na korupsyon. May report from the United States dahil sa corruption na scandal dito sa Pilipinas, bukang maapektuhan ang pagpasok po ng negosyo dito. And yung pong mga Pinoy traveler, isang TV host, nagpapalit yata ng pera doon po sa Norway. Pero tinanggihan dahil yung pera baka lang nanggaling yan sa korupsyon, sa pera ng Pilipinas. Kinwento ni Gretchen ho, nabasa niyo ba ito? Yes. Nagpapalit siya ng $300 sa airport sa Oslo, pero tinanggihan nang malaman na galing ng Pilipinas at sinabi na baka yan ay galing sa korupsyon and money laundering sa Pilipinas. Yeah, basically, no, I think we're seeing right now kung ito is seryosohin ng ating liderato at ng ating gobyerno, I think it gives a strong impression regarding the systemic defect happening right now in the government, and at the same time the public perception worldwide, no, the global reputation of the country is already being affected. And ito isang insidente lamang, no, pero may mga mas malalaki pa rito na maaaring maging epekto. Halimbawa, yung ating standing sa Transparency International, po pwedeng maapektuhan talaga yan. Right now, out of 184 countries, pang 118 tayo sa pinaka-corrupt, no? And yung ating credit rating, maaaring bumaba din yan. Yung ating investment grading may also be adversely affected. So, kung titingnan natin, itong corruption na to ay hindi lamang talagang denial of public services. It's also, in one end, kind of an economic sabotage, no? Kasi nga, yung ating macroeconomic levels, macroeconomic layers natin, affected talaga because of this rapid, widespread, and rampant corruption. And yun nga, very important to, yung public, yung global perception sa atin na isang corrupt na bansa, ito ay isang stigma na hindi na mawawala sa atin. Na wherever a Filipino go, people from other countries will always tag us as corrupt. No? So, although syempre unfair sa atin yun bilang isang mamamayan, pero yun yung kinreate na impression sa atin itong pamahalaan na to. Yun yung medyo nakakalungkot dito, Aljo. Okay, maraming salamat at magandang umaga, Professor Dr. Froilan Calilong, isang political analyst. Thank you. Thank you so much, Aljo, at pabuhay kayo. Good morning! Thank you!